Kabanata 2531. Kwestiyon ni Harvey habang nagsasalita. Naglabas si Leslie ng ilang posos at ikinapit si Rumiko sa magkabilang kamay at paa sa pwesto. Kasabay nito, dinala rito ang isang personal na manggagamot mula sa pamilya Clark upang tahiin si Rumiko upang hindi siya mamatay sa pagkawala ng dugo. Sinabi mo bang pumunta kami sa iyo nang walang dahilan? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mukha ni Rumiko. Pinatay mo ang kapatid ko. Bakit ka pa nagpapanggap na inosente? Sa tingin mo isa kang santo, ha? Sinong nagsabing pinatay ko siya? Worth it pa ba siya? May karapatan ba siyang dumihan ko ang mga kamay ko? Si Harvey ay nagpakita ng ganap na paghamak. Kung tutusin, isa akong mabuting mamamayan ng Hong Kong. Malapit na akong bigyan ni Miss Clark ng Good Citizen Award. Kailangan mong magbayad para sa paninirang puri sa akin ng ganoon, alam mo ba? Galit na galit si Rumiko na halos mahimatay siya sa galit matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Ayon sa ulat ng autopsy ng iyong kapatid, siya ay pinaslang alas 7 ng umaga, sabi ni Leslie. Kasama ko si Sir York sa kotse. Papunta na kami sa Family Garden Villa ko. Kaya kung patunayan iyon, hindi niya pinatay ang kapatid mo. Medyo nanunuya si Rumiko. Hoy, sa tingin mo kaya mong tumstigo para sa kanya dahil lang sa sinabi mo? Ang iyong pamilya ay nasa parehong bangka na tulad niya. Hindi ako maniniwala sa mga kasinungalingan niyo mga taga-bansang H. Mga unggoy lang kayo, wala kang karapatan. Sampal. Bago pa man matapos magsalita si Rumiko ay agad na siyang sinampal ni Harvey sa mukha. Sige, kailangan nating itigil ang pakikipag-usap sa kanya. Dalhin mo siya sa surveillance room mamaya. Tulungan akong malaman kung nasaan ang pamilya Tekay. Pupunta ako sa kanila. Binuhat ni Harvey si Rumiko na nawala ng malay matapos matanggap ang sampal. Isang naiinis na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Wala akong oras makipaglaro sa mga taong ito. Sobrang gulo ang ginawa nila sa akin. Kung talagang gusto ni Harvey na pumunta sa Island Country, hindi niya iisipin na sirain ang buong linya ng Shinkage Way. Ngunit sa puntong ito, maayos na niyang itapon ang mga tao mula sa pamilyang Tekay na nang ahas na lumapit sa kanya. Nung gabi sa Grand Hotel. Ang lugar ay tinatawag na Grand Hotel, ngunit ito talaga ang tanging punerarya sa Hong Kong. Nagbibigay ito ng pagkain, tirahan, at iba pang serbisyo. Maraming mga villa ang matatagpuan din doon, na pangunahing ginagamit upang mapaunlakan ang mga matataas na opisyal. Matapos mailabas ang autopsy report ni Naoto, agad siyang ipinadala dito upang sakupin ang isang sulok ng courtyard. Kalmado ang looban. Ang kapaligiran ay talagang isang magandang tanawin. Matapos may hatid ang bangkay ni Naoto dito, ang buong pamilya ay nakatira sa parehong lugar. Bukod kay Maki at sa kanyang dalawang anak, dinala rin niya ang bawat elite ng pamilya. Obviously, hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya nabibigyan ng hustisya ang namatay niyang anak. Alas 7 ng gabi, tahimik na lumitaw ang lahat ng nakasuot ng itim sa harap ng patio, nakaharap sa bulwagan ng pagluluksa na may mga puting parol na nagpapalamuti sa lugar. Ilang Briewudgang elites ang lumabas matapos bumukas ang pinto ng kotse. Maya-maya ay lumabas ang isang malungkot na babae. Kahit buong araw siyang tinanong, nakalaya pa rin siya dahil maraming abogado sa Hong Kong ang nagsama-sama para mailigtas siya. Gayunpaman, hindi na itago sa mundo ang kanyang kagandahan dahil sa pagod at mahinang loob. Ang babae ay walang iba kundi ang may bahay ng Briewudgang mismo, si Carol. Pagkalabas niya ng police station, ang una niyang ginawa ay dumalaw sa lugar na ito. Pagkatapos maglagay ng ilang patpat ng insenso, isang malabong halimuyak ang bomb alert sa buong patio. Pagkatapos ay dinala ni Carol ang isang salansan ng mga perang papel at isa-isang inihagi sa nasusunog na brazier. Ang itim na usok na sumasayaw sa hangin kasama ang nasusunog na papel ay kahawig ng isang nagbabantang mukha. Nang matapos siya, lumapit siya sa isang lalaki na mukhang nasa 30s at yumuko ng malalim, isang kalmadong ekspresyon sa mukha. Ikinalulungkot ko rin ang pagkawala mo, Mr. Tekay. Isang malinaw na tanaw ang cleavage ni Carol habang nakayuko.
Si Makoto ay sumulyap ng may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, ngunit tila alam niya ang pagkakakilanlan ni Carol. Nanatili siyang nakaluhod habang ibinabalik ang ginagawa. Salamat, Miss Parker. Tila hindi naramdaman ni Carol ang kakaibang titig ni Makoto. Gusto din ng tatay ko na bisitahin si Naoto, patuloy niya. Pero sabi niya, nakakahiya naman kung pupunta siya habang nasa labas pa ang pumatay. Nakipag-negotiate na siya sa unang command ng Hong Kong Police Station ngayon. Sisiguraduhin naming bibigyan ng patas na pahayag ang pamilya Takei anuman ang mangyari. Ipapakita namin sa iyo na ang Hong Kong ay isang lupain ng karangalan. At the same time, my father said that the Briiwudgang was guilty of not take care of our guests from the island country. Tatanggapin namin ang anumang parusa mula kay Elder Takei. Siyempre, ito ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Don. Kung hindi, malamang na hindi siya makakapag-isip ng mga ganoong maalalahang salita. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Makoto nang hindi nagpapakita ng malaking pagbabago sa kanyang tingin. No need to be so serious, Lady Parker, malamig niyang sagot. Alam namin na dumanas ka rin ng matinding pagkalugi sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, isang eksperto mula sa Briiwudgang ang namatay. Ipinapakita nito na ginawa mo ang iyong makakaya sa sitwasyong ito. Dahil umabot na sa puntong ito ang mga bagay, hindi na ito maaaring kontrolin ng Briiwudgang. Aaminin namin na kung ano man ang nangyari sa bar ay ang aming pagkawala. Tutal kami naman ang may kasalanan noong una. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ng hustisya ng aming pamilya ang aking nakababatang kapatid. Mata sa mata, ganyan gumagana ang mundo. Malamig at malayo ang tono ni Makoto. Hinaplos niya ng kanang kamay ang mahabang espada na nasa harapan niya. Sa pagkakataong ito, gaano man kalakas ang mga taong nakatayo sa likuran niya, kahit sino pa siya at ano ang kaya niya, sisiguraduhin nating bibigyan niya tayo ng patas na pahayag. Dapat mamatay si Harvey. Ang pamilyang Takei at Shinkage ay may panuntunan, huwag hayaan ang isang bayani na magbuhos ng kanyang dugo ng walang kabuluhan. Naturally, sa mata ni Makoto, si Naoto ay isang bayani. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga taga-isla, na nakaluhod sa magkabilang panig ng bulwagan ng pagluluksa, ay may tuwid at mabangis na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi man lang iilan sa kanila ang naka-headband na may nakasulat na revenge. Mukhang hindi sila titigil hanggat hindi nalipol si Harvey for good. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Carol matapos makita ang labis na pagkamuhi ng mga taga-isla kay Harvey. Sa kaibuturan ng kanyang puso, napakasaya niya. Hindi lamang ang Briiwudgang ang ganap na hindi iginagalang, si Lion King ay pinatay din. Ligtas na sabihin na dumanas sila ng matinding pagkalugi. Dahil ang gang ay hindi pa makakuha ng isa pang eksperto, kailangan nilang pangasiwaan ng palihim ang sitwasyon. Handang lunukan ni Carol ang kanyang sama ng loob, ngunit dahil handang kumilos ang mga taga-isla, naniwala siya na si Harvey ay magdaranas ng matinding pagkalugi kahit na hindi siya mamatay sa proseso. Dahil wala siyang magawa kay Harvey, gusto niya man lang makita kung paano lalabas ang tangang iyon mula sa country age. Gayunpaman, ang pamilya Takei at Shinkage Wei ay kasangkot. Maaaring maapektuhan ng insidente ang relasyon ng dalawang bansa. Tumanggi siyang maniwala na maaaring gumamit si Harvey ng maraming maliliit na panlilinlang at gumawa ng ilang mga tawag sa telepono upang hiramin ang kapangyarihan ng press para lang makaalis sa sitwasyon. Darating na ang kamatayan para sa iyo, Harvey. Hindi napigilan ni Carol na magpakita ng malupit na ngiti pagkatapos pumasok sa isip niya ang kaisipang iyon. Matapos huminga ng malalim, bumalik siya sa katinuan habang nakatitig kay Makoto. Master Takei, talagang kahanga-hanga ang kagandahang loob ng iyong pamilya. Kaya naman bago ako pumunta dito, sinabi sa akin ng tatay ko na kahit si Harvey ang pumatay kay Naoto, kami ang nabigong protektahan siya. Para ipakita ang aming sinseridad, mula ngayon ay ibibigay namin ang outer ring area sa Shinkage Way. Kasama dito ang lupang matagal mo nang gusto. Ang kailangan mo lang gawin ay maghanap ng construction company para i-set up ang iyong base sa Hong Kong.
Inilabas ni Carol ang isang dokumento na amoy pa rin ang sarili bago magalang na iniabot kay Makoto. Sandaling natigilan si Makoto. Nagulat ang ibang taga-isla matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang hindi paniniwala ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Ang pagtatatag ng base sa Hong Kong ay palaging layunin ng Shinkage Way. Bahagi rin ito ng pamilyang Takei. Naturally, alam nila ang mga ambisyon ng Shinkage Way. Nakalulungkot na ang mga pamahalaan ng Hong Kong at Las Vegas ay patuloy na pinipigilan sila sa pagbili ng anumang lupa, natural na huminto sa kanilang mga plano sa proseso. Ngunit dahil ang Breewood Gang ay handang mamigay ng milyon-milyong dolyar na halaga ng lupa, ito ay katumbas ng pagbibigay sa Shinkage Way ng isang malaking regalo. Hanggat mayroon silang tulay na magagawa, ang Shinkage Way, marahil kahit ang buong island country, ay makakapagpalawak mula sa lugar na ito at makakalusob sa Hong Kong at Las Vegas. Sa madaling salita, ang pagkuha ng kontrata mula sa pagkamatay ni Naoto ay lubhang mahalaga sa mga tao ng island country. Agad na kinuha ni Makoto ang dokumento bago maingat na binasa ang nilalaman nito. Sabihin kay Don na ang pamilyang Takei ay magiging kaibigan ng Breewood Gang sa natitirang bahagi ng ating buhay. Nakakalungkot na nagpapahinga ang aking ama sa itaas ng kalungkutan. Kung hindi, magpapakita siya upang pasalamatan ng kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat ng ito, tiyak na bibisita siya sa Breewood Gang. Bahagyang tumanggaw si Carol. Pagkatapos ay lumapit siya sa tenga ni Makoto at bumulong, hindi lang ako ang kumakatawan sa Breewood Gang. Nandito rin ako upang mag-alay ng aking pakikiramay sa ngalan ni Young Master York. Sinabi niya na hindi siya makakapunta dahil may negosyo siyang dapat asikasuhin. Kung kaibiganin siya ng Shinkage Way, ang lahat ng iyong negosyo sa Hong Kong at Las Vegas ay bibigyan ng green light. Nagningning ang mga mata ni Makoto nang marinig ang pangalan ni Vince. Tinitigan niya ng malalim ang mga mata ni Carol bago sumagot, pakipadala ng salita pabalik kay Young Master York. Sa aming mga mata, ang mga York ng Hong Kong ang tunay na may-ari ng Hong Kong at Las Vegas. Si Young Master York ang tunay na Panginoon ng Yorks ng Hong Kong. Isang nasisiyahang ngiti ang sumilay sa mukha ni Carol. Sobrang humanga siya sa talento ni Vince. Tila isang pangit na bagay ang mawala ng isang piraso ng lupa, ngunit sa katunayan, ganap nitong pinawalang bisa ang insidente sa Naoto at nabaling ang galit ng Shinkage Way kay Harvey. Ang mga pagkakaibigan ng Shinkage Way ay nakukuha din sa proseso. Sa pagkakaibigang ito, mas lalakas ang tsansa ni Vince na maging padre de pamilya. Habang ang lahat ay nakangiti mula sa dulo hanggang dulo, ang malakas na dagandong ng mga makina ng sasakyan ay umalangaw-ngaw mula sa labas ng bulwagan ng pagluluksa. Bang! Ilang batang taga-isla ang tumakbo palabas at sinubukang pigilan ang hindi pa nakikilalang bisita, ngunit lahat sila ay tumilapon sa labas matapos silang mabangga ng isang Toyota Prado. Ang kotse na ginawa mula sa Island Nations ay ginamit sa pagbangga sa mga islanders. Napaka-ironic. Ang batang taga-isla ay nabalian ng ilang buto matapos mapunta sa lupa. Lahat sila ay umubo ng dugo, mukhang gulat na gulat. Naturally, hindi nila inisip na may magtatangkang manggulo sa teritoryo ng pamilya Takei. Galit na tumayo si Makoto at umungol, sinong bastard ang dahilan ng lahat ng gulo dito. Bahagyang nanginig si Carol, alam na niya ang nangyayari. Likas niyang hinugot ang matikas na baril na nakatago sa kanyang damit habang paminsan-minsan ay lumilingon sa likod na may takot. Binulag siya ng lahat ng kadiliman sa susunod na sandali, napalitan ng labis na kagalakan nang makita niyang sinipa ni Harvey ang pinto ng kotse at kinaladkad ang isang tao kasama niya. Ikaw na masama, ang mga mandirigma ng Shinkage Way, na dating nakaluhod sa lupa, ay bumunot ng kanilang mga espada bago sumugod palabas. Ito ang bulwagan ng pagluluksa ni Naoto. Hinding-hindi sila papayag na may makalusot sa lugar na ito anuman ang mangyari. Buong lakas na sumugod ang mga mandirigma, gamit ang bawat killer move na alam nila. Bang, bang, bang. Ibinaba ni Harvey ang kanyang paa sa mga mandirigma. Humigit kumulang 5 mandirigma ang pinalipad sa susunod na sandali bago bumagsak sa lupa, paralisado.
Nasaan si Maki? Ilabas niyo na siya, malamig na sabi ni Harvey. How dare you, Harvey? Alam mo ba kung saang lugar nakatayo si Carol at galit na itinuro si Harvey na ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Harvey, agad na natauhan ng mga taga-isla nang marinig ang pangalang iyon. Pinatay niya sina Otto. Ang mga taga-isla na nakaluhod sa lupa ay bumangon lahat bago pinalibutan si Harvey ng mga mahahabang espada na hinugot mula sa kanilang mga baywang. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga talam ay nakatutok sa kanyang lalamunan. Harvey York. Panay ang lakad ni Makoto habang malamig na nakatingin kay Harvey. Pinatay mo ang kapatid ko. How dare you crash into my brother's morning hall? Hindi mo lang nasagasaan ang mga tauhan ko, pinahiya mo pa ang tatay ko. Magbabayad ka ng buhay mo. Sa tingin mo duwag lang kaming mga makapangyarihang taga-isla. Si Toby Clark mismo ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman kung hahatiin kita sa kalahati. Namumula sa galit si Makoto. Hindi niya akalain na lilito si Harvey nang mag-isa ng ganoon. Ito ay talagang nakakahiya para sa kanya. Sa puntong ito, malinaw na hindi nirerespeto ni Harvey ang mga Islanders. Galit na naghiyawan ang mga taga-isla na parang napahiya. Desperado silang putulin si Harvey. Nalampasan mo na ang linya, Harvey. Sumigaw siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2535. Sa tingin mo magagawa mo lahat ng gusto mo dahil lang nasa likod mo si Governor Clark. Pumatay ka ng tao. Nilabag mo ang bulwagan ng pagluluksa. Pinahiya mo ang mga kaibigan naming dayuhan. May death wish ka ba o ano? Pinanliitan ng mata ni Harvey si Carol. Sa tingin mo pinatay ko sina Otto. Kung gusto ko siyang patayin, namatay na siya kagabi. Sa tingin mo may karapatan siyang dumihan niya ang mga kamay ko. Sinipa ni Harvey ang taong dinadala niya sa lupa. Nakita ng babaeng ito ang ebidensya. Bakit hindi mo siya tanungin kung ako ba talaga ang pumatay? Ang mga taga-isla ay likas na lumingon sa kanilang mga ulo bago sumigaw, Madam. Maging si Makoto ay nabigla. Hindi niya inaasahan na mapupunta si Rumiko sa mga kamay ni Harvey. Masama ang pakiramdam ni Carol matapos makita ang nangyari. Anong ibig sabihin nito, Harvey? Malamig na hiling ni Makoto. Hindi pa ba sapat na patayin mo ang kapatid ko, kaya balak mo ring agawin sa akin ang kapatid ko? Sa tingin mo ba walang sinuman sa pamilyang Takei ang makakapagpabagsak sa iyo? Bobo ka ba? Sagot ni Harvey. Kung gusto ko siyang mamatay, bakit ko siya dinala dito? Dinala ko siya sa Hong Kong Police Station kaninang hapon at nakita ko ang car recorder ni Leslie kasama ang mga surveillance camera ng pamilya Clark. Tulad ng nangyari, walang oras para sa akin na pumatay, hindi ko sinubukan. Ang mga fingerprint na natagpuan nila ay nabaligtad, ibig sabihin ay may kumuha sa kanila mula sa ibang lugar at inilagay ang mga ito sa espada. Ito ay sapat na upang patunayan na hindi ko ginawa ito. Hindi ko pinatay ang tao sa kabaong, di ba? Ang mahinahong mga salita ni Harvey ay ganap na nagpatahimik sa buong pulutong. Natural, wala siyang itinatago habang dinadala niya si Rumiko para makita ang ebidensya. Talaga bang hindi niya pinatay sina Otto? Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, bumuhos ang malamig na pawis sa likod ni Carol. Kinakabahan niyang pinisil ang kamay niya. Wala siyang ibang gusto kundi ang tumawag sa telepono, ngunit nagpigil siya upang maiwasan ang pagdududa. Bahagyang kumibot ang mga mata ni Makoto habang pinag-aaralan niya si Rumiko na may singkit na mga mata at malalim na ekspresyon sa kanyang mukha. Kalokohan. Isang hakbang pasulong si Carol matapos maramdaman ng hinala si Makoto na nakadirekta sa kanya. Huwag mong subukang maglabas ng kalokohan dito, Harvey. Alam ng lahat na sumanib ka sa pamilya Clark. Si Toby ang unang commander ng Hong Kong. Gaano ba kahirap para sa kanya na magpeke ng video? May sasabihin ako sa iyo. Ang binanggit mo bilang ebidensya ay hindi makakabulag sa mga mata ni Mr. Takei. Why don't you ask Miss Takei naniniwala ba talaga siya sa lahat ng nakikita niya?
Bakit magsisinungaling pa ang Bree Gang sa mahalagang bisita namin sa ganitong sitwasyon? Matapos marinig ang pagsasalita ni Carol, ibinaling ni Makoto ang kanyang tingin kay Rumiko, na hindi nagsalita mula sa simula. Hindi ko alam kung paano mo mapipilit si Rumiko, Harvey, hirit ni Makoto. Ngunit ang pamilya Takei at ang Shinkage ay hindi ganoon kadaling lokohin. Mukhang proud siya sa sarili niya habang nagsasalita. Kung gusto mong patunayan ang iyong kawalang kasalanan, dapat kang magbigay sa amin ng hindi masasagot na ebidensya. Hindi kami maniniwala sa ilang na-edit na footage sa iyong mga kamay. Kung hindi ka makapagpakita ng anumang ebidensya, ililibing ka namin sa ilalim ng kabaong ng aking kapatid ngayong gabi. Kinawayan ni Makoto ang kamay niya pagkatapos niyang magsalita. Dose-dosenang mga taga-isla ang sumugod na nagngangalit ang kanilang mga ngipin na parang gusto nilang punitan si Harvey. Kalmadong dinampot ni Harvey ang isang mahabang espada mula sa isa sa mga napatay na mandirigma at iniwagayway ito ng ilang beses. Dinala ko rito si Rumiko pagkatapos kong ipakita sa kanya ang tape hindi dahil gusto kitang takutin. Hindi rin ako natatakot sa iyo, mahinahong sabi ni Harvey. Narito lang ako para sabihin sa iyo na ang pagkamatay ni Naoto ay talagang walang kinalaman sa akin. Maaari kang sumigaw tungkol sa pagpatay sa akin sa lahat ng gusto mo, ngunit mas mabuting maghanap ka ng isa pang dahilan para dito. Bukod dito, sa karanasan at katalinuhan ni Rumiko, alam niya na ang footage ay hindi pa na-edit. Bakit hindi mo tanungin ang kapatid mo kung ano ang iniisip niya? Bahagyang kumunat ang noo ni Makoto bago ibinaling ang tingin kay Rumiko. Anong tinitingin-tingin mo, Rumiko? Sabihin mo ang totoo. Tanong niya, hindi pa pakawalan ng Takei family ang isang masamang tao, hindi rin kami gagawa ng mali sa ganoong tao. Nawalan ng kulay ang mukha ni Rumiko. Walang ginawa si Harvey sa kanya, ngunit binigyan siya ng mahabang leksyon sa Hong Kong Police Station noong hapon. Nang inagsandali ang kanyang katawan bago sumagot, napanood ko na ang footage kaninang hapon kuya. Ang mga ito ay kinuha mula sa ilang mga anggulo din. Si Harvey ay nasa Hong Kong Police Station kahapon, at nagtungo siya sa Garden Villa ng pamilya Clark nung umaga. Walang oras para sa kanya na pumatay ng sinuman. Sinungaling. Nagbago ang ekspresyon ni Carol. Alam kong pinilit ka nilang magsabi ng ganyan pagkatapos mong pahirapan si Miss Takei. Hindi ka basta-basta magsisinungaling sa pumatay sa kapatid mo ng ganyan dahil hindi mo kayang tiisin ang sakit. Kapatid mo ang pinag-uusapan natin. Kumunat ang noo ni Makoto kay Rumiko bago sinabing, pag-isipan mong mabuti, Rumiko. Nangako si Carol na bibigyan tayo ng lupa sa Hong Kong. Kaibigan siya ng pamilyang Takei at Shinkage habang nabubuhay tayo. Walang paraan na magsisinungaling siya tungkol dito. Matapos marinig ang mga salita ni Makoto, natigilan si Rumiko. Nakuha ko na, sigaw niya sa nanginginig na boses. Ang dahilan kung bakit ako pinanood ni Harvey ng tape at dinala ako rito ay para maghugas ng kamay sa mga krimen na ginawa niya. Sinabi sa amin ni Carol ang totoo. Si Harvey ang pumatay. Naturally, nakita ni Rumiko ang pagkakataon ng Shinkage na salakayin ang Hong Kong kapag nabanggit ang mga lupain sa labas. Sa ilalim ng mga kalagayang ito, mahalaga ba talaga ang katotohanan? Malinaw na sinusubukan ni Makoto na ihatid ang mensahe kay Rumiko. Pinanliitan ni Harvey ng mga mata si Rumiko, na nanatiling nakahandusay sa lupa. Miss Takei, sigurado ka bang gusto mong sumalungat sa konsensya mo ng ganyan? Gusto mo ba talaga akong gawing scapegoat? Nanatiling tahimik si Rumiko. Huminga ng malalim si Makoto, kumikinang na ang mga mata. Humakbang siya at malamig na tinitigan si Harvey. Hindi siya sumalungat sa sarili niyang budi, at tiyak na hindi ka scapegoat. Gawin mo ito, dahil ikaw ang pumatay, dapat mong bayaran ang presyo. Ililibing ka kasama ang kapatid ko ngayong gabi. Walang nagulat matapos marinig ang mga salitang iyon. Napakalamig ng tingin ni Carol. Sa sandaling naglabas siya ng kontrata, si Harvey ay nakatadhana na nasisihin kahit na hindi niya pinatay si Naoto. Tinitigan ni Harvey ang mga Islanders na may singkit na mga mata bago inilipat ang tingin kay Makoto.
Tapos, ngumiti siya ng mahina. Tingnan kung gaano kadaling sisihin ang mga inosenteng tao na walang ginawang mali. Sa ngayon, susundin ng mga tao ang mayayaman at tubo. Si Makoto at Rumiko ay hindi tanga. Alam nila na hindi pinatay ni Harvey si Naoto. Wala siyang oras, ni wala siyang anumang motibo para gawin ang ganoong bagay. Gayunpaman, sulit ang kontrata ni Carol. Sa harap ng napakalaking tubo, hindi naisip ni Makoto na hayaan ang kanyang kapatid na mamatay ng walang kabuluhan. Ligtas na sabihin na ang mga taong ito ay hindi magdadalawang isip na iwanan ang kanilang pamilya at mga kaibigan para sa kanilang sariling kapakanan. Sige, sapat na ang usapan. Ibagsak ang mamamatay tao na ito. Agad namang nag-utos si Makoto na may malamig na ekspresyon sa mukha. Gusto niyang patayin si Harvey kahit anong mangyari. Sa isang banda, plano niyang ibalik ang pamilyang Takei at ang reputasyon ng Shinkage Way. Sa kabilang banda, gusto niyang makasama sa parehong bangka ang Briudgang at Yorks ng Hong Kong. Sa ganoong paraan, ang Shinkage Way ay makakapag-ani ng napakalaking benepisyo. Matapos marinig ang utos ni Makoto, 12 ng mga mandirigma ng arkipelago ang patuloy na sumulong na may mahahabang espada sa kanilang mga kamay. Kasabay nito, 12 ninja ang lumabas mula sa iba't ibang sulok ng bulwagan, na handang kumilos anumang oras. Sa wakas ay nag-react si Carol ng malamig na tawa. Halina kayo. Tulungan ang aming mga kaibigan na alisin ang mga asasin. Ilang ilit mula sa Briudgang ang naglabas ng kanilang mga baril habang nakatitig kay Harvey. Isara niyo ang pinto. Kasunod ng utos ni Makoto, sa isang iglap ay sinara ang pinto ng courtyard. Napabuntong hininga si Harvey nang makita ang mga Islanders at ang Briudgang. Mukhang lahat ng ginawa ko kaninang hapon ay walang saysay. Hindi dapat ako nakipagtalo sa inyo noong una. Mas gugustuhin ko na lang napatayin ka. Pagkatapos ng lahat, imposibleng makipagtalo sa mga aso. Tinawag niya tayong aso. Sa tingin niya tayo ay hindi makatwiran. Sinasabi niya na gusto niyang patayin tayong lahat. Ang malamig na mga salita ni Harvey ay sapat na para mabaliw ang mga taga-isla. Napapaligiran ng buong buo ang lalaking nasa harapan nila. Isa siyang icon sa isang bariles. How dare he act arrogant and domineering while spouting, walang hiyang kataranteduhan. Gusto niya ba talagang mamatay? Ang nakakatakot na ugali ay ikinagulat ng lahat na parabang sila ang napapaligiran. Sinampal pa ng isang archipelago warrior ang kanyang sarili sa mukha upang matiyak na hindi siya nananaginip. Ilang babae sa Yukata ang hinusgahan si Harvey na parang tumitingin sa isang payaso. Sinundan nila ang pamilyang Takei sa kanilang mga pananakop sa loob ng maraming taon, ngunit bihira silang makatagpo ng personal na isang mayabang, ignorante na lalaki tulad ni Harvey. Halos mawala ng malay si Makoto. Siya ay medyo may karakter. Namatay ang kanyang nakababatang kapatid, habang ang kanyang babaeng kapatid ay paralisado. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, nakatutok pa rin siya sa target anuman ang katotohanan. Galit na nagngangalit si Makoto habang nakatitig kay Harvey na tila nakita siya. Pakiramdam ng una ay minamaliit ang kanyang pamilya at ang buong Shinkage Way. Saan siya nakakuha ng buong lakas ng loob na magsabi ng isang bagay na napakawalang hiya? Si Makoto na huminga ng malalim at tiningnan ng masama si Harvey. Gusto lang kitang maparalisa at itapon sa likod ng mga rehas para mapagsilbihan mo ang iyong sentensya, ungol niya. Pero sa tingin ko hindi na kailangan. Mas mabuti pang patayin na lang kita. Ipinadaus-dos ni Harvey ang kanyang daliri sa talam ng kanyang mahabang espada. Siyempre, there's no need for that, simpleng sagot niya. Kung ikukumpara sa katotohanan ng pagkamatay ng iyong kapatid, mas gugustuhin mong tumuon sa mga pakinabang na dulot sa iyo ni Carol. Dahil handa ka ng tahakin ang landas na ito at hindi ka makikinig sa katwiran, kung gayon bakit ko ito gagawin? May katuturan. Kung papatayin ko kayong lahat, nasa panig ko ang hustisya, di ba? Ang kasaysayan ay isinulat ng mga nanalo. Ito ang paraan ng mundo, tama ba? Nakaramdam ng pagkabalisa si Carol matapos makita ang confident na ekspresyon ni Harvey.
Ang huli ay kumilos na parang siya ay isang tao sa itaas na bilog ng lipunan. Sa mata ni Carol, kahit ang Four Masters ng Hong Kong ay walang karapatang kumilos ng ganito. Naniniwala siya na si Vince lang ang may kakayahan sa buong nakababatang henerasyon ng Hong Kong, ngunit isipin na ang isang kabataan mula sa bansa H ay talagang nag-iisip na siya ay isang malakas na tao sa teritoryo ng ibang tao. Dahil lang sa pinalad siya at nakipag-ugnay kay Leslie sa tingin niya ay maaari niyang ipakita ang suporta ni Toby ngayon. Wala kang kahihiyan. Napangisi si Carol. Baliw ka. Umatras ng isang hakbang si Makoto at sumenyas. Gawin mo. Patayin siya. Utos niya. Ang mga ninja at Islander warriors ay sabay na sumulong patungo kay Harvey, handang tapusin siya. Para sa kanila, ang tubo ang pinakamahalagang bagay. Matapos patayin si Harvey, ang lahat ay makakatamasa ng walang katapusang kayamanan at kaluwalhatian sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Inalis ni Carol ang kanyang gun guard at pinandilatan si Harvey. Hindi niya inisip na hilahin ang gatilyo sa kanyang sarili kung may pagkakataon. Lahat kayo ay walang kakayahang patayin ako. Napabuntong hininga si Harvey, malamig pa rin gaya ng dati. Ikaw na masama. Isang grupo ng mga taga-isla ang sumugod sa isang iglap. Bago pa makakilos si Harvey ay bumukas ang likod na pinto ng Toyota Prado. Lumabas si Edwin na matagal nang naghahanda. Nakalabas na ang mahabang espada sa kamay niya. Agad niya itong ibinaba habang papalabas. Shing! Ang talam ay kumikinang habang hinahampas nito ang target. Ang tatlong island warriors na pinakamalapit kay Harvey ay kumapit sa kanilang mga leeg at bumagsak sa lupa sa hindi makapaniwala sa sumunod na segundo. Hindi nag-abalang tingnan sila ni Edwin. Sa halip, humakbang ito pasulong at nagpatuloy sa paghampas sa paligid niya. Isang mandirigma ang mahuhulog sa ilalim ng bawat laslas. Sa isang kisap mata, ilang magkakasunod na mandirigmang taga-isla ang natamba ni Edwin. Ang lalaking iyon ba ay nasa antas ng King of Arms? Sandaling natigilan si Makoto. Alam niya ang nangyari noong nakaraang gabi, kaya agad niyang nakilala si Edwin bilang Weapon King na nagpo-protekta kay Harvey. Samantala, galit na nagngangalit si Carol. Hindi niya akalain na lalabas si Edwin para protektahan si Harvey sa kritikal na sandaling ito. Balak nga ba ng pamilya Mendoza na manatili sa kanya hanggang dulo at mamatay kasama niya? Swoosh! Sa sandaling ito, isang Islander ninja ang lumitaw sa likod ni Edwin na parang anino. Gayunpaman, narinig niya ang malamig na salita ni Harvey bago niya mailabas ang kanyang espada. Pumunta ng 3 hakbang at elaslas ng paalang sa likod. Si Edwin, na nagbabalak tumabi, ay sinunod ang mga tagubili ni Harvey. Shing! Ang ninja, na nagtatago sa dilim, ay bumagsak sa lupa at nakahawak sa kanyang dibdib. Tungkol naman sa ninja na akmang sasalakayin si Edwin, isang pulang linya ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos noon, bumagsak siya sa lupa na may bakas ng hindi makapaniwalang mukha. Sumulong ng 3 hakbang sa kaliwa, huwag/patayo na ang hawakan ay nakaharap sa likod, patuloy ni Harvey na walang pakialam. Medyo nag-isip si Edwin. Pagkatapos ay sinunod niya ang mga tagubili ni Harvey sa susunod na sandali. Shing! Ang kawal na taga-isla, na nagselyado sa mga galaw ni Edwin, ay walang oras na mag-react. Napatumba sila ni Edwin sa isang iglap. Umurong ng 3 hakbang at hiwa ng pahalang. Pagkatapos, tumalon at maglaslas ng patayo. Nanatiling walang pakialam ang tono ni Harvey habang ginagabayan si Edwin on the spot. Salamat sa kanya, wala ni isa man sa mga Islander warriors at ninja ang nakalapit kay Edwin. Sa halip, lahat sila ay nagulat hanggang sa mamatay. Ang ilang mga taga-isla ay orihinal na nagplano na bumuo ng isang malaking pormasyon upang harapin ng magkasama si Edwin. Ang plano ay naging walang kabuluhan. Sa halip, masaya si Edwin na patayin sila sa ilalim ng patnubay ni Harvey. Lalong lumala ang ekspresyon ni Carol matapos masaksihan ang nakakatakot na lakas ni Edwin sa ilalim ng pag-aalaga ni Harvey. Sinulyapan niya ang kanyang mga tauhan, sinenyasan silang kumilos. Mabilis na itinaas ng isang piling miyembro ng Brewwood Gang ang kanyang sandata at itinutok ito sa likod ni Edwin.
Swoosh! Iniwas ni Harvey ang kanyang kanang kamay, sinaksak sa dibdib ng mahabang espada ang Brewwood Elite. Napakalakas ng puwersa kaya lumipad paatras ang Brewwood Elite at naipit ang sarili sa dingding. Ang ekspresyon ng mga piling tao ay hindi makapaniwala, halatang hindi nila inaasahan na sanay si Harvey sa pakikipaglaban. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Carol. Dahil sa pagpapakita ng kakayahan ni Harvey, napagtanto niya na hindi siya kasing simple ng inaakala niya. Pagkatapos ng masamang tingin kay Carol, mahinang sinabi ni Harvey, "Hindi mo ba nakikita na ginagamit ko ang mga taga-isla na ito para sanayin si Edwin? Walang lugar para makipag-away kayo dito. Sa susunod, papatayin kita on the spot. Naintindihan mo, yung sinabi lang ba niyang ginagamit niya ang mga taga-isla para sanayin si Edwin? Ang mga halimaw na taga-isla na ito ay lumalabas na mga kasangkapan sa pagsasanay para kay Edwin upang patalasin ang kanyang kakayahan." Napakadilim ng ekspresyon ni Carol noon. Paano kaya naging dominante si Harvey? Maaaring mukhang galit na galit si Carol, ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang kanang kamay. Sa huli, hindi na siya naglakas loob na magbigay pa ng utos sa kanyang mga tauhan. Tumangging aminin ng babae na binubuli siya ni Harvey, ngunit ang katotohanang nanginginig pa rin ang kanyang kanang kamay ay nagpapakita sa kanyang tunay na nararamdaman. "Masyado kang mabagal. Bilasan ang pagkilos. Umasta ka na parang wala kang kain ngayong gabi." Hindi pinansin si Carol, tumingin muli si Harvey sa larangan ng digmaan at nagsimulang turuan si Edwin kung ano ang susunod na gagawin. Swoosh, swoosh, swoosh. Samantala, tumindi ang labanan ng magkabilang panig. Aksidenteng nasugatan si Edwin sa kaliwang kamay. Sinamantala ng isang dosenang Islander warriors ang pagkakataong ito para umatake. Ang kanilang mga mahabang espada ay bumaril sa kung saan-saan na parang meteor shower. Ang malamig na kislap ng kanilang mga talim at ang umaapaw na layunin ng pagpatay ay napuno sa larangan ng digmaan habang pinalibutan nila si Edwin na parang isang nakamamatay na pormasyon. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Carol nang makita ang eksenang ito. Isang malupit na ngiti ang naglalaro sa labi ni Makoto. Si Rumiko, na nanatili sa lupa, ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Kabanata 2540. Swordsmanship, babala ni Harvey. Naningkit ang mga mata ni Edwin. Sa sumunod na sandali, isinuklab niya ang kanyang espada kahit na nahuli siya sa isang malawakang labanan. Halos agad-agad, muling lumitaw ang kislap ng kanyang espada sa isang iglap habang binunot niya ang kanyang espada ng walang babala. Isang crescent moonlight ang lumitaw sa larangan ng digmaan. Ang kislap ng mga armas at layuning pagpatay ay agad na nabasag bilang isang resulta. Sunod-sunod na sandata na lang na nagbabanggaan ang maririnig. Ang mahahabang espada ng mga mandirigmang taga-isla ay nakitang hiniwa sa kalahati sa isang iglap ng talim ni Edwin. Binunot muli ni Edwin ang kanyang espada. Whoosh! Ang mga kawal ng isla, na nakatayo pa rin sa paligid ni Edwin, ay may dugong bumulwak sa kanilang mga lalamunan sa sandaling iyon. Sabay-sabay silang bumagsak sa lupa bago pa man sila makasigaw. Sa ngayon, mahigit 50 Islander warriors at humigit kumulang 12 Islander ninja ang sumuko sa talim ni Edwin. Sa kabila ng pagkakaroon ng maliit na sugat sa kaliwang kamay, nanatiling kalmado si Edwin gaya ng dati. Wala ni isang residente ang nakaligtas sa labanan. Namatay lang ang lahat. Ka-level talaga ng Weapon King ang lalaking iyon. Natulala si Carol at ilang Brewwood Elite sa resulta. Nagsimula silang manginig ng hindi mapigilan dahil sa takot. Noong una, akala nila mamamatay na si Edwin. Pagkatapos ng lahat, hindi niya magagawang ibagsak ang napakaraming tao sa isang iglap sa kabila ng kanyang pagkakakilanlan bilang hari ng armas. Gayunpaman, ang ilang mga salita mula kay Harvey ay nagpabalik ng kanyang lakas. Si Edwin ay halos hindi nasaktan, habang ang mga taga-isla ay nagdusa ng mabibigat na casualty. Panaginip ba ito? Natauhan din si Makoto sa puntong ito. Yung mga taong iyon ay mga piling tao ng pamilyang Teke, pero lahat sila ay namatay sa kamay ng lalaking iyon. Paano ko ipapaliwanag ang sarili ko sa buong pamilya? Bastos!
Malas. Dapat mamatay kayong lahat mga taga-bansa H. Buong lakas na sigaw ni Makoto. Ang sumunod na nalaman ng lahat, inaabot niya ang sarili niyang mahabang espada, malinaw na malapit na siyang humampa. Harvey, papatayin kita. Akmang hahakbang si Edwin para saluhin si Makoto na papalapit kay Harvey. Kinawayan lang ng huli ang kanyang kamay at sinabing, haharapin ko ito. Pagkatapos ng lahat, siya ang dakilang master ng pamilya Takei. Tutulungan ko siya at ako mismo ang lalaban sa kanya. Agad na humakbang si Harvey at itinuro ang isang sampal kay Makoto. Ang malamig na ekspresyon ni Makoto ay natunaw sa pagkagulat. Sa kanyang mga mata, naging napakalaki ng palad ni Harvey sa isang iglap. Pakiramdam niya ay madudurog siya sa kamatayan kapag nakipagdikit ang palad sa kanya. Walang kamalay-malay na napa-atras si Makoto ng 3 hakbang bago siya tinamaan ng sampal. Kapantay niya ang King of Weapons, pero hindi niya naiwasan ang sampal ni Harvey kahit umatras siya. Sampal. Nang akmang atras si Makoto, nakadikit na ang palad ni Harvey sa kanyang mukha, na nagpatamba sa kanya. Natigilan ang buong crowd. Ang ilang babaeng taga-isla sa Yucata ay mukhang gulat na gulat habang nakabuka ang kanilang mga bibig. Itututok na sana ni Carol ang kanyang baril kay Harvey nang masampal si Makoto sa lupa. Mabilis niyang hinugot ang kanyang sandata pagkatapos. Naisip niya noong una na si Edwin ang dahilan sa likod ng tiwala ni Harvey. Gayunpaman, ang tanging nararamdaman niya sa sandaling iyon ay kawalan ng pag-asa. Maingat na hinawakan ni Makoto ang kanyang mukha, naramdaman ang pag-iinit ng kanyang pisngi sa sakit. Nasaktan din ang kanyang pride, at espiritu ng Bushido sa sampal na iyon. Kumuha ng tissue si Harvey at maingat na pinunasan ang daliri niya. "You can't," mahinang sabi niya. Ang 3 salitang iyon ay nagpatigil kay Makoto, na bumagsak pabalik sa lupa. Minamaliit niya ang lakas ni Harvey bago niya ito nakilala, at naramdaman niyang kaya pa rin niya itong sirain kahit na protektado siya ng King of Weapons. Ngayon lang niya napagtanto na sa isang sampal lang kaya siyang patumbahin ni Harvey. Ang Shinkage Way, ang pamilyang Takei, at iba pang eksperto sa pakikipaglaban. Wala sila sa harap ng sampal ni Harvey. Kahit nasa bingit ng pagbagsak, kumapit pa rin si Makoto sa kanyang huling pagmamalaki. Tumanggi siyang ibaba ang kanyang ulo, sa halip ay tinitigan si Harvey sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin na galit. "York, dapat mahusay ka, okay? Paano kung matalo mo ako? Pumunta ako dito bilang isang sugo ng island country. Kung papatayin mo ako dito, paano mo ipapaliwanag ang iyong mga aksyon sa iyong mga nakatataas? Pinipigilan mong kumalat ang salita sa publiko. Kaya kahit gaano ka kalakas, hindi ka maglalakas loob na patayin ako. Sa panahong ito, hindi mo magagawa ang lahat ng gusto mo dahil lang sa malakas ka. Nagbabago ang panahon, York,